the message of the cross. Ano po yun? Na ang tao, pag naniniwala, siya'y ma-save, siya'y maligtas. Our biggest problems of sin and death are solved by God's grace. Alam niyo po, ang kinakatakutan ng tao is yung death. Tama, lahat po. Pero lahat po ay mararanasan dahil yan po ay reality. Pero ang good news, mayroong life after death. Pinag-uusapan natin kanina sa Sunday School na mayroon pong life after death or mayroon pong resurrection. Kahit mangyayari ang mga bagay na hindi natin in-expect sa buhay natin, pero ang Panginoon mayroon siyang pangako. That's the grace. Salvation by grace should be helping with everyday life. Binasa natin yung 1 Corinthians 1:18 and then Philippians 2:13. Sa Philippians chapter 2, verse 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So isa pang good news mga kapatid, for it is God which worketh in us. Okay? Siya po ay nag-work in behalf of us. God is working every day. And by grace, God has given us supernatural powers. Powers that surpass the physical. Next, number 2, how does God's grace help? Number 2, the power of God we have in Christ. The power of God we have in Christ. So, power of the Holy Spirit. The most misunderstood power. Pero hindi po ito yung sinasabi sa Acts. Not Pentecostal power in Acts 1:8. Ano ba yung sa Acts chapter 1 verse 8? So, meron pong work ng Espiritu doon sa Acts. Pero hindi po yan yung nangyari sa Acts ang na-experience natin. Dahil yung sa Book of Acts chapter 1 verse 8, ito po yung fulfillment sa propesya na na-mention ni Propeta Joel. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So yung recipient po dito sa verse 8 ay ang mga apostles. So yun yung sabi ng Panginoon, but ye, referring to the 12 apostles or the apostles, shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in all Samaria, and to the uttermost part of the earth. So hindi po ito yung power na na-experience ng mga apostles during Pentecost. And then chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So hindi po ito yung sinasabing power na na-mention, but Ephesians 1:13 to 20. Ano ba yung na-mention doon? Tandaan po natin, after na ang tao ay naniniwala, ay tinataka ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, the Spirit of God dwells in us. Dwelleth in us. So, paano nangyari yun? After ang tao naniniwala doon sa Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo na pinaniniwalaan ng tao para siya'y tataka ng Espiritu? The Gospel of the grace of God. Dito po sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed
Ito po ulitin ko. After that ye believe. Believe in what? Believe the gospel. The gospel of Christ. The gospel of salvation. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yan po ang good news. Doon sa nangyari sa Acts 2, ay wala pong tatak na nangyari. Ang mga apostles that time, during the Acts period, Acts 1 and then Acts 2, ay guided lang po sila ng Espiritu. Unlike during the dispensation of the grace of God, ang Espiritu ay nag-indwelt sa atin. Siya yung nagiging tatak sa mga nanampalataya, at yung tatak na yon ay sinyales na siya ay sa Panginoon. In verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemptions of the purchased possession unto the praise of His glory. So napakaganda po mga kapatid, ang mga believers ay mayroong selyo na espiritu, at yung selyo na mayroon po tayo, patunay na tayo ay candidate papuntang langit. So lahat ng mayroong selyo ay pupuntang langit. Then, the Holy Spirit dwells in you. Ayon sa na-mention natin, His fruit can be produced in you. May na-mention din sa Galatians chapter 5, 16 to 25. Pero basahin ko lang yung 22 to 23. The fruit of the Spirit. In verse 22, but the fruit of the Spirit is joy, it's love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So yun po. So we have the Spirit. The Spirit dwells in us. At yung Espiritu ay mag-produce. Na-mention natin ano ba yung makikita na fruit na na-mention. Una, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So, yan po ay mag-manifest sa atin. Okay? Yung mga na-mention na product or result ng ang tao ay nanampalataya at siya ay indwelt by the Holy Spirit, magmamanifest po yung fruit of the Spirit. Ano pa ang mga patunay na ang Espiritu ay nasa atin? In 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. So tayo po ang tinatawag temple. Noon, ang temple, under the Old Testament, ang temple ay referring doon sa building. Okay, referring po doon sa building, tabernacle, temple, yung gusali, yun po. Pero sa ngayon po ay hindi tumutukoy sa building, ito po ay tumutukoy na po sa ating katawan. Okay? Next. The power of prayer. So the most neglected power. Yung the power of prayer. Pero hindi yung sa Matthew 7:8. Okay? Hindi yung sa Matthew na na-mention. Chapter 7, verse 8. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. So hindi ito referring, at saka yung sa 21:22, chapter 21 ng Mateo, hindi din tumutukoy doon yung na-mention sa chapter 21 verse 22, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. But yung sa Romans chapter 8, 26 to 27. So ito po yung tinutukoy sa chapter 8 ng Roma. It starts sa 26 to 27. Likewise,
the Spirit also helpeth our infirmities. So tandaan po natin sa previous na na-mention natin, di ba ang Espiritu nasa atin, we are indwelt by the Holy Spirit. Since the Holy Spirit is within us, ngayon, ano ang function? Dito sa verse 26, tutulungan niya tayo. The Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for, as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us, with groanings which cannot be uttered. 27, and he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Isa pang tandaan natin mga kapatid, since we are indwelt by the Holy Spirit, we are the temple of the Holy Spirit, ang Espiritu, isang work ay tutulungan niya tayo, i-enlighten ang ating kaisipan, tutulungan niya tayo kung ano yung tama. Isa siya sa mga mag-search regarding sa mga spiritual things dahil hindi natin naunawaan ang mga bagay spiritual. Okay? Dito idagdag natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit search all things, yea, the deep things of God. So yan po, isang espiritu na magpapaunawa sa mga bagay spiritual na hindi natin kaya unawain. At na-mention din po yan sa Philippians 4, chapter 6 to 7, 1 Corinthians 2:12, halos pare-pares po yung mga verses na patunay na ang banal na espiritu ay nag-work within us. Then, another thing is communication with Almighty God, the Creator, your Savior, is great power. Isang pong work ng Espiritu is to communicate with the Almighty God. Without the Holy Spirit of God, ay wala tayong kakayanan na makipag-communicate. So, ang Espiritu na nasa atin, yan pong may kakayanan na makipag-communicate. And then, isa pa, wisdom, understanding, stability, peace, and more come from this power. So, isa po sa ma-experience natin, the understanding. Dito sa Ephesians chapter 1 verse 18, isa po sa ma-recognize natin, one of the works of the Holy Spirit is the enlightenment. Okay, the enlightenment. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Isa pang dapat nating i-acknowledge mga kapatid, ang work ng Espiritu ay enlighten ang ating kaisipan. Okay? I-enlighten ang ating kaisipan, ipaunawa ang mga bagay pang-spiritual. Proceed. The power of Christ, authority. The most forgotten power. Pero hindi yung na-mention sa Mateo 16:19. Ano ba yung sinasabi sa Matthew chapter 16, verse 19? And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So hindi po ito tumutukoy dito sa Matthew 16:19 at ganun din sa John 20:22 to 23, but in Colossians 1:13 and then sa Ephesians 1:21. So hindi po tumutukoy doon. Ang Matthew 16:19, ito po ay mangyayari sa future ng mga apostles ay bibigyan ng authority ng ating Panginoon pag naghahari ang ating Panginoon. So doon po maging applicable ang Matthew 16:19
pag naghahari ang Panginoon dito sa lupa, ang mga apostles bibigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan. Kaya, yung sinasabing power of Christ, authority, na mention dito sa Colossians 1:13-18, and then Ephesians 1:21, then Philippians 2:9-11. So, yung context dito ay parehas. Kaya basahin natin yung Ephesians 1:21. Ephesians chapter 1, verse 21. Far above all principality and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And then isa pa na i-consider natin is your both a charge by the highest authority. Na-mention din ito sa 1 Corinthians 6:20, and then chapter 7:23, then Romans 14:4-12. In 1 Corinthians 6:20, 1 Corinthians chapter 6, and then 20, ito po, for ye are both with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ito pong maganda sa mga nanampalataya sa ating Panginoon. Lahat ng mga niligtas ng Panginoon ay sa Panginoon na. So we are both with a price. And therefore, ano pong gagawin natin since we are both with a price? Therefore, glorify God in your body. So, ang part natin is to glorify God. Ang isa sa function natin, since na tayo ay iniligtas ng Panginoon, since tayo ay part ng kanyang katawan, part ng kanyang heavenly ministry, ay i-glorify natin ang Panginoon. Tayo po ay sa Panginoon na, mayroon na pong nagmamayari sa atin. Sino po? Ang Panginoon. Then, creates motivation and engenders boldness. In 2 Corinthians 5:15, Ephesians 6 number 6, and Ephesians 6:20, ganun din sa Colossians 4 verse 4. 2 Corinthians 5:15, ito po isa sa ating marching order. Ang Panginoon kasi nagbigay ng marching order para sa lahat ng mga believers at kasama po tayo doon. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, basahin ko lang yung verse 15. Verse 15, and that died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. So in connection with 1 Corinthians chapter 6:20, hindi na po tayo namumuhay sa pangsarili natin. Okay? At tayo nabubuhay na mayroon pong mission. Kaya sa verse 18 to 20, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, and to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Mayroon na po tayong tinatawag na mission, since we are God's ambassador. So ano po ang mission natin? To represent God. I-represent natin ang ating Panginoon. Then, the power of liberty. Ito po yung misuse and abuse power. For God's sake and others, not ourselves. Okay? Na-mention po yan sa 1 Corinthians 8:9. The power of liberty. Sa 1 Corinthians 6:12, Galatians 5:13, ganun din sa Romans 14:16. Ito po yung na-mention sa Romans chapter 14, verse 16. Let not then your good be
it was spoken of. And then, sa verse, chapter 5, Galatians 8, basahin din natin yung Galatians 5:13. In connection with Romans 14:16, Galatians 5:13. 5:13. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So ganun po yung purpose, yung liberty na mayroon po tayo to serve one another. And then isa pa, no condemnation from yourselves. Since tayo po ay napalaya na, no more condemnation sa ating sarili at yung sa iba. Bakit po? We are saved already by His grace and no more condemnation. In Romans 8:1, dito po na-describe na wala ng condemnation sa bawat isa since tayo po ay saved by His grace. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ibig sabihin po, lahat ng mga nanampalataya ngayon ay wala ng condemnation. Paano yung mga hindi nanampalataya o hindi naniniwala? Mayroon bang condemnation sa kanila? Yes. Pero ang good news sa mga believers, no more condemnation. That allows you to overcome your past in order to do God's will now in Philippians 3:13. May na-mention din po sa Philippians chapter 3, verse 13. Chapter 3, verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. So, ano po ang point doon? Ang point doon, nung tayo nasa Panginoon, nung tayo ay naging part sa kanyang programa, we're looking for the rapture, or tinatawag na caught up. And while waiting for that event, ay ginagawa natin ang ministry katulad ng ganito. Sa fellowship, sa mga gathering na ganito, while waiting sa tinatawag na caught up or rapture. At hindi na natin ginagawa kung ano man ang mga cause na hindi in line with the will of God. So ang ginagawa natin ngayon is according to God's will. Then, the power of sufficiency. Ito po ay most estimated power. All you need to survive and succeed, God provided. Na-mention ito sa 2 Corinthians 12:9, Colossians 2:10, and Romans 8:37. Sa 2 Corinthians 12:9, ito yung na-experience ni Apostle Paul. Anong sabi niya sa 12 verse 9? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rise upon me. So, na-experience ni Apostle Paul, at ganun din tayo mga kapatid, we acknowledge that the grace of God is enough. Then, utilizing this brings contentment and strengthens faith. According to 1 Timothy 6:8 and Romans 4:20-21. Basahin po natin yung 1 Timothy chapter number 6.
1 Timothy chapter number 6, verse 8. But godliness with contentment is great gain. Okay? So mayroon pong contentment. It strengthens our faith and then allows you to do God's will despite present circumstances. So yun po yung napakaganda po nung tayo ay nasa Panginoon. Actually, mayroon pong power na mayroon po sa atin. At ito'y madidiscover natin by learning His Word. At ito nga po na napag-uusapan natin, yun po yung power na nasa atin na ibinigay ng Panginoon nung tayo'y naniwala. Basahin ko lang po yung dito po sa 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Power of immortality, the most powerful power. So resurrection and eternal life is the ultimate victory. At na-mention sa 1 Corinthians 6:14, Ephesians 1:19 to 20. So the resurrection and eternal life. Na-mention natin kanina during our second point regarding the resurrection. And in this life isn't the end goal, but preparation for the next. Na-mention sa 1 Corinthians 15:19 and Ephesians chapter 3 verse 20. So tandaan po natin yung mga bagay nito na nag-empower sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Okay? Allows you to orient your future around God's will, not your own. 1 Corinthians 15:58. Kung baka hindi ito sa atin mismo. Kasi pag sa atin nang gagaling ang power o yung sa mga ginagawa, ang tao kasi nagmamalaki, nagmamayabang. Kaya, we acknowledge yung power ng Panginoon sa atin para siya yung maitaas sa buhay natin. Sa verse 58, therefore, my beloved friend, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain with the Lord. Okay? Yun pong isang maganda na pangako ng Panginoon sa atin. So yung ginagawa natin ay may kabuluhan sa Panginoon. And then the power of reconciliation. Tandaan po natin, we are reconciled. Okay? We are reconciled. Noon ay hindi tayo kabahagi, kabilang sa ating Panginoon. Pero nung tayo naniniwala, ay we are reconciled. Nabasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5. Has the greatest impact for God's will to other people in 1 Timothy 2:4. 1 Timothy chapter 2 verse number 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. And then used to confer the power of God to others. Na-mention din ito kanina sa 2 Corinthians 18 to 20. Kaya nga, lahat ng mga na-reconcile ay mayroon pong mission. Okay? Ano po yung mission natin? The message of reconciliation. At isa po sa mga titulo na ibinigay naman sa atin ay ambassador. Ano po yung work ang mission ng ambassador? Representing Christ. At isa tayo doon na nag-represent sa ating Panginoon. Okay? We are Christ's representative. Then, allows you to handle any problem you have with another by putting on Christ. Allows you to handle any problem you have with another by putting on Christ. At na-mention po sa Philippians
chapter 2, verses 3 to 8. So ito po mga verses na nandito po ay magkakasama po na ang issue is regarding how to handle problem or even sa problema ng iba. Gusto kong basahin yung sa Ephesians 4. Sa Ephesians 4, sa 31 to 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ito pong isa sa dapat natin i-acknowledge since the Spirit is within us, ang mga bagay na nasa atin na hindi karapat-dapat. Kaya sabi niya, alisin na ninyo ang sama puot ng loob, panggugulyaw, pananakit ng damdamin. Sa halip, sabi niya sa verse 32, be kind one to another, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Next, God's power is given freely, but with much responsibility. Okay? Ulitin ko, God's power is given freely. Diba yung nagkaroon tayo ng power through the Holy Spirit, ito po ay given freely. That's grace, diba? That's grace. But with much responsibility. Ang good news lang dito, since we have already the power given by God, wag natin kalimutan, mayroon pong responsibility kaakibat doon. Mayroong responsibility. God's power in us is something we should know about. Basahin lang natin, Ephesians 1:19. Ephesians 1:19, and what is the exceeding greatness of His power to usward, who believe according to the working of His mighty power. At ganun din, na-mention sa Philippians 3:10 to 12. And this is not power of positive thinking or just words, but reality. Basahin ko lang yung 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. And then, it should have an effect in our lives. And we should be using it. Ephesians chapter 3, verse 7. So, tandaan natin yung mga verses na nagpapatunay kung ano yung part natin bilang kabahagi ng katawan ni Kristo. Dito po sa Ephesians chapter 3, verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. And then every believer today has access to God's power. Okay, lahat po tayo mayroon tayong access. Every believer today has access to God's power. Sa 2 Timothy, na-mention po yung sa chapter 1, 7 to 10, Ephesians 1:3 and Colossians 2:10. Sa Colossians 2:10, ito po isa sa description na patunay na tayo ay complete. We are complete in Christ. Colossians 2:10, and ye are complete in Christ, in Him which is the head of all principality and power. It hasn't always been the case dispensationally in John 1:12 versus Romans 8:14-12. So, dispensationally speaking po, may mga distinction in John 1:12 and Romans 8:14-17. Pero tandaan po natin, God's power is given freely, but with much responsibility. So, ano ba ang part natin bilang believers? Kailangan alam natin ano yung part natin.
bilang mga believers at bilang mga ambassadors. At isa yan sa part natin na lumago, yung pag-attend ng mga ganitong gathering. Okay? Huwag nating escape. Mga ganitong gathering is part po ng ating spiritual growth. Gusto ba nating lumago spiritually? Gagawin natin yung mga ganitong klaseng activity, ganitong klaseng ministry para lahat po tayo ay mag-grow spiritually. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa mensahe na aming napag-aralan sa oras na ito tungkol po sa inyong biyaya. How God's grace help. Tayo maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ito. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless.